Ayan nga mga kasosyo, yung binayad sa akin ng kaibigan ko, ginawa ko siyang puhunan ng mga authentic bags. And karamihan sa mga customer ko, nasa Makati area. Nasa Makati area po, dinideliver ko. Eh syempre, hindi naman ako ganun ka-expert mag-commute. Lalong-lalo na sa area na yan kasi 'di ba yung ang daming nakalagay na ano kung saan ba ako bababa. Minsan lumalagpas ako, minsan hindi pa ako dumarating kasi hindi ako sure. Tapos ang ginawa ko na lang, sabi ko, punta na lang ako sa Baclaran tapos bababa na lang ako kung saan yung area na mas malapit yung yung dideliveran ko, tapos lakarin ko na lang. So, ayun nga yung ginawa ko. As in sa Makati, naglalakad ako, wala pa akong payong Naglalakad na lang ako, tapos bitbit ko yung mga bags na i-deliver ko. And, yun nga, sobrang thankful po ako kasi sapat na sapat po yung kita. Pero dumating yung araw na nagkaroon ako ng personal problem na hindi ko kayang isipin as ako. Kaya naisip ko na bumalik na lang ulit ako sa abroad. Pero ang napili ko pa ring lugar sa Saudi Arabia. Ngayon, hindi ako wait lang. Ngayon, hindi ako sinwerte sa unang amo kasi nag-apply lang naman ako as a household workers. And then, bumalik ako ng agency. So, ayun na nga. Gulo ng buhok ko, sorry. Ayun na nga, bumalik ako ng agency. Tapos, yung manager ng agency, gusto niya akong kuning supervisor ng mga aplikante na ibang lahi kasi marunong kasi ako mag-Arabic ng medyo sakto lang. So, lahat ng mga newbie na dumarating na aplikante, siyempre wala silang alam. So, yun ang gusto niyang i-handle ko. Hanggang sa sinabi niya doon sa owner, dinala niya ako sa owner ng agency, pinakausap ako kung ano yung alam ko, ano yung experience ko. So, syempre, sinabi ko naman yung totoo. Pero, nangyari naman. Yung kapwa ko din, dulo ng buhok ko. Yung kapwa ko din Pinay, galit na galit sa akin, as in pinaghihinitan ako palagi. Wala naman akong ginagawa kasi ginagawa ko lang naman kung ano yung inutos sa akin. Tapos sinabi nung manager sa akin na iniisip daw niya na aagawan siya ng pwesto. And then mga ilang araw wala pa rin nagbabago sa kanya. Doon ako nag-isip, sabi ko, ayaw ko nang ganun. Kasi nasa ibang bansa pa naman, tapos pag-iisipan niya ako, matagal na siya ba't siya ganun? So, ayun nga, nagdesisyon ako na sa bahay na lang. Pagpunta ko ng agency, dinala ko yung gamit ko. Sabi ko sa manager, hindi na ako babalik ng accommodation. Hanapan mo ko ng amo na sa bahay lang. Then, yun nga. Nung nahanapan niya ako ng amo sa bahay, hindi ko na pinalagpas. Pero, grabe, yung amo kong babae. Ibang-iba yung ugali niya. Tapos yung trabaho dito, walang upo-upo, nakatayo ka lang, kailangan maghanap ka talagang tingtingin mong trabaho. Hindi kagaya sa ibang amo na kahit papaano may pahinga ka. Dito, wala po talaga. Yung 4 hours na yun, kailangan mong pagkasyahin yan. And then, may isa akong kaibigan, medyo nakaipon naman na, mahigit 1 year na. May isa akong kaibigan, trusted friend po talaga to. Binigyan ko siya ng puhunan. Tapos yung ibang natirang paninda ko, sa kanya ko pinagkatiwala. And hanggang ngayon running naman po. And every 15 days yung remit niya ng total sales. Tapos ang ginawa ko na lang, sabi ko 80% sa'yo sa net income natin, tapos 30% sa akin. And then, ayun nga po. Siguro may mga iba sa inyo na, ba't ganun ang laki ng sa friend niya? Iniisip po kasi, wala naman po akong ginagawa. Nagbigay lang naman ako ng products at saka puhunan. Siya naman lahat ang gumagawa. At saka isa pa,
hindi lang naman to basta-basta pinagkatiwala ko sa kanya. Kasi ito yung taong tumulong sa akin ng time na walang-wala ako. Bagsak na bagsak po ako. Na kahit minsan, hindi niya ako siningil. Umabot po ng mga 2 to 3 years po yata na hindi ko na ibalik yung pera niya. Kasi ang ginawa ko, pinaikot ko yung pera na hiniram ko sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na nga po ako ng business. Pero itong business na to, hindi ko pinangalan sa akin. Hindi ko pinangalan sa akin. Doon ko po sa friend ko na yon. At saka yun nga, hanggang ngayon kumikita pa din. At running naman. Kaya nagtatanong po ako paano ba yung gagawin ko? I-register ko ba sa pangalan ko? Paano ba ilipat sa corporation? Ganon. And then, yun nga po, sa dami ng pinagdaanan ko, may mas matindi pa doon na hindi ko na kailangan banggitin dito kasi hindi naman talaga dapat dahil personal na yan. Ang gusto ko lang sabihin sa mga kasosyo natin, lalong-lalo na po sa mga newbie, kahit na maubusan na po kayo, gaya nga po ng sabi ng mga mas nakakaalam sa atin na hindi natin kailangan ng pera kung puhunan ng pag-uusapan. Kasi bawat isa sa atin, may mga talento tayo eh. Gaya na lang ng ginawa ko. Nag-pre-order ako yung sa products na alam kong may stock. Kasi sa pagdating naman po sa i-pre-order natin, kung halimbawa nagbibenta tayo ng products, i-make sure lang natin na once anytime na may mag-order, may makukuha tayo. Kasi mahirap din naman po na mag-pre-order tapos wala naman tayong makukuha kasi pwedeng makasira yun sa customer natin. And then, yun nga po. Ako, simula 2012 hanggang ngayon 2024, hindi po talaga ako sumuko. Naging okay na lang po yung business ko nung 2022. Doon pa lang po nag-start ulit maging ayos. So, imagine nyo, ilang taon yun. Ang dami kong pinagdaanan. Unang-una, naging problema ko sa partner ko. And then, pangalawa, siyempre, single mother. Ako lang yung nagtataguyod sa family ko. Especially sa anak ko. Then, wala pa po akong, ito yung masakit yung wala kang makukuhang suporta mula sa pamilya mo. Kasi sasabihin pa nila na napaka-ambisyosa mo, ganito, ganyan. Hindi nila alam na meron akong pinaplano at saka meron akong ibang pinaglalaanan doon sa kinikita ko. Yun po yung naging kahinaan ko na naghahanap ako ng taong yung susuporta sa akin, ganon. And then, kung bakit ang saya-saya ko na napadpad ako sa kasosyo group kasi wala akong ni isang kilala sa group na to, pero kung magbigay ng advice at saka ideas at suporta, yung sobra pa siya sa totoo mo siyang pamilya, yung ganun po na walang-wala ako ng more than 10 years. Wala po ako natatanggap na suporta sa pamilya ko. Palagi na lang silang galit sa akin na sinasabi nilang hindi daw sapat yung binibigay ko kahit na meron naman monthly, meron pa yung weekly na meron din po yung emergency na nakakapag-provide ako, pero wala talaga ako nakukuhang suporta mula sa kanila. Di ba? Ang sakit po ng ganun. Pero dito po sa kasosyo group, sobrang thankful ako. Kahit ilang araw ko pa lang po ito nakikita. Hindi mahalaga sa akin na ilang araw lang. Ang mahalaga sa akin, kung ano yung nakita ko, narinig ko, yung nararamdaman ko sa mga tao na nasa kasosyo group.